Madilim na ng aking masalubong ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Fred sa isang daanan na bukod sa madilim pagkat walang ilaw ay matalahib pa. Long time VF ng tita ko na itago na lang natin sa pangalang Mila. Walang kami ni Fred na kung tawagin naming magkakapatid ay Tito Fred dahil sa iyon ang aming nakasanayan simulang na maging sila ni Tita Mila. 8 years ko nang kilala si Fred dahil elementary pa lamang ako ay naging sila na ng tita ko. Hindi kami MU at bilang babae na tulad ng aking Tita Mila, masasabi kong walang dahilan para ang isang tulad ko ay hindi mahulog ang loob sa isang kagaya ni Fred. Bukod sa may itsura ay talaga namang napakabait pang lalaki at aminado akong isa ang tipo ni Tito Fred sa tipo kong lalaki na pinangarap kong kung ako ay magkaka-VF sa hinaharap sa unang pagkakataon ay sana yung katulad ni Fred. Hindi man sa itsura pero sana kahit man lang sa ugali. Simula nang aking makilala si Fred at simula nang maging sila ni Tita Mila ay nakita ko kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. At sa tagal na ng kanilang relasyon ay parang hindi ko nga sila nakitang nag-away. At kung ano ang sikreto nila ay hindi ko alam. Maliban sa twice a month sila kung lumabas ay iyon na rin ang oras kung kailan nakikita ko si Fred. Bukod doon ay hindi lang si Tita Mila ang nakikinabang sa pagiging mabait at galante ni Fred. Maging kaming nakapaligid sa kanila. Sa pagtagal ng pagiging magkakilala namin ni Fred, aminado kong may pagkakataon na hinahanap ko rin siya kapag hindi ko siya nakikita o di kaya naman ay nagagawi sa amin. At ang magtanong kay Tita Mila ay ang hindi ko pwedeng gawin. Ang makipagbiruan, makipagkwentuhan ay nagiging pagkakataon ko lamang kapag naiiwan sa bahay ni na Lola si Fred, kapag napunta ng palengke si Tita Mila, na napakabihira kung mangyari dahil para silang pares ng medyas na laging magkasama. Kaya naman madalas hanggang tingin na lamang ako o di kaya naman tuwing matsyempo na pauwi na si Fred at aking masasalubong. At kahit gustuhin ko ang makipagkwentuhan ng matagal ay hindi pwede. Kahit ang totoo ay gustong gusto ko siyang makausap ng matagal na hindi ko magawa. Lalo't alam kong BF siya ng tita ko. Noong magkaroon ako ng sariling cellphone, doon ako lihim na nakikipag-chat kay Fred at nagawa ko pang gumawa ng second account para lang doon. Hindi ako nagpaparamdam sa kanya dahil maging ako ay hindi rin naman sigurado maliban sa pakiramdam na masaya tuwing darating siya para kay tita. At maraming pagkakataon na para bang ako'y naiinggit pag nakikita ko silang naghaharutan sa terrace ng bahay ni na Lola. Gabi na nang minsan na aking masalubong si Fred. Galing ako ng school at alam ng aking magulang na gagabi na akong nanguwi dahil sa aming school project. 17 years old ako neto, grade 11 graduating. Isa kasi ang daan papasok at palabas sa lugar namin. Bukod sa madilim, dahil walang ilaw ay masukal pa, talahiban, damuhan, at may mga talim na pwedeng makain tulad ng saging, kamote at gulay. Hindi naman kami nagkaroon ng gulatan dahil kita naman gawa ng ilaw. Akala ko naman ay isa sa aking magulang o kaya naman tito at tita, pero si Fred ang aking nakita at medyo nagulat ako dahil that day magka-chat pa kami at wala siyang nasabing nandoon siya kina tita. Kung sa bagay, sino ba naman ako para kanyang i-update? Medyo may kalayuan pa iyon sa bahay namin at pagtataka ni Fred, wala akong kasama. At doon ay sinabi niyang, "Sure ka ba na kaya mong mag-isa? Medyo malayo pa." Ako naman ay nagkunwari na medyo kinakabahan dahil kako, hindi ako masusundo kaya no choice kundi ang mag-isa. Hindi ako nagpahalata na tuwang-tuwa nang sabihin ni Fred na, "Ay sige, hatid na lang kita. Mamaya niyan may mangyari pa sa yung hindi maganda Ako pa naman ang huling umalis sa lugar nyo."
Hindi naman siguro ako mauubusan ng masasakyan pa uwi. Ewan ko ba, pero para naging pagkakataon ko iyon at ako na mismo ang umabresyete kay Fred. Dalaga na rin naman ako at matangkad lang naman siya ng konti sa akin dahil laking bulas ako. At kita iyon sa pangangatawan meron ako. Mas malusog pa nga ang hinaharap ko kaysa kay Tita Mila. At siguro mismong si Fred nakahalatang ang pagkakataon ay hindi na dapat pa nga palampasin. Bago namin matapos lakarin ng madamo, matalahib o masukal na daan, kung ano man ang tumatakbo sa inyong isipan iyon na yun. Nang maluwag sa aking kalooban. Ewan ko pero para sa akin hindi man kami ni Fred pero siya ang nararapat para doon. Malaki rin kasi ang naitulong ni Fred sa aking mga magulang at sa aming pag-aaral. Even yung bahay namin ay malaki ang naitulong ni Fred kaya iyon na itayo. At isa siya sa dahilan kung bakit nakaya namin ang bumukod. Nasa totoo lang bilang panganay sa aming 6 na magkakapatid ay malaking bagay sa akin. Hindi na ako naghangad na maging kami sa kabila ng lahat. Dahil bago ko pa man isuko ay alam kong kailanman ay hindi ko pwedeng agawin si Fred kay Tita Mila. At nangako akong ang lahat ng gabing iyon na kanya akong ihatid. Kung ano man ang ganap ay tanging sa aming dalawa lamang at walang ibang makakaanam. At kahit masikip sa aking kalooban, dahil tunay ang aking nararamdaman, ay maluwag kong tatanggapin dahil alam ko naman na sa pagdaan ng panahon ay dahan-dahan kong matututunan na tumingin sa iba. Lalo pa ngayon na ikakasal na si Fred at Tita Mila. At sabihin na lang natin ang gift ko para kay Fred ay naibigay ko na ng advance. Erica.